Isang magiliw bagamat halatang nanghihina rin na Santo Papa ang bumungad sa publiko nitong Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Kaya nagulat ang lahat nung kinabukasan. Isang masamang balita. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Ang lider ng simbahang Katolika, ang binansagang People's Pope na si Pope Francis. Sa edad na 88 anyos. Pumanaw na. Raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino. Lumipad ako pa Vatican City para makibalita at para masilayan at magbigay respeto sa Santo Papa. Sa huling pagkakataon, ang mga labi ni Pope Francis nakalagak dito sa St. Peter's Basilica. Ngayong araw po ng Biyernes, ang huling public viewing ng kanyang labi. Dahil bukas po ay ang kanya ng libing. Bago noon ay may funeral mass na gagawin ho rito. Napakaraming tao ho rito, matyagang pumipila. Yung iba, hindi bababa ng 4 na oras ang ipinila. Para lang sa ilang segundo na sila'y makalapit sa labi ni Pope Francis. Siguro yung mga dami ho ng mga pumupunta rito para pumila na makapasok sa St. Peter's Basilica, patunay rin kung gaano minahal ng maraming tao sa buong mundo ang yumaong Santo Papa. Kahit yung mga hindi pareho ng paniniwala, mga nasa Gaza, yung mga dumadaan sa mga matinding pagsubok, he would reach out to them, yung mga nasa laylayan. At ngayon, nakikita rin yung sukli sa kanya. Dahil ang dami hong pumupunta rito from all over the world, across all generations narito. Dito na tayo sa mismo ng St. Peter's Basilica. Ito na yung holy door. So, papasok tayo dito para makalapit dun sa kanyang labi. Kasi kanyang mga tao. Moral rights, minodify niya. Kaya't napakasimple na lang yung lahat na ginagawa sa celebration ngayon. Si Pope John Paul II po, naalala ko, naka-elevate siya. Nakapatong dun sa kabaong medyo mataas yung pwesto. Kasi yun yung part ng rights for the funeral of the popes. Pero si Pope Francis, Pinili niya itong napakasimple kasi gusto niya yung parang funeral lang ng simpleng Kristiyano. At saka isa lang na kabaong yung ginamit, hindi na 3. hindi na rin red shoes. Hindi. Ito yung altar ni Pope Francis. Dito siya. Papal altar po. Dito siya madalas magmisa noon. Ngayon, doon siya nakalaga yung kanyang labi. Katatapos ko lang hong makita yung labi ni Pope Francis. Yung expression niya, peaceful naman. So, nakaka-relieve din na to see yung facial expression niya na parang he was at peace. Hindi siya nahirapan. Ilang oras ka pumila? I think an hour po. Talaga? O anong masasabi mo sa experience mo? Well, it was very touching naman po siya. At the same time po, parang it's a chance din po para magdasal po. What is it about Pope Francis na gustong-gusto mo? Ang humble niya po as a person. That's what I like about him po. Kasi nakita mo yung labi ni Pope Francis, ano reaction mo? Ano masasabi? Nakakakilaw. Bakit? Talagang ramdam mo yung ano niya sa yung spiritual niya. Ilang oras ka pumila? Swerte po ako, nakapila po ako ng mga kulang-kulang po 2 oras.
Maikli na yun. No? Maikli na Kasi po apat yun. na Kasi oras. Eh. oras, 5 oras. Anong gusto mo kay Pope Francis? Yung humanity niya, yung kanyang pagiging mababang loob. Si Pope Francis o si Jorge Mario Bergoglio na mula Argentina, kilalang namuhay ng simple. Sa hinabahaba na ng storya ng papacy, siya lang ang unang gumamit ng pangalan na Francis na hango sa buhay ni San Francisco de Assisi. Talagang isinasabuhay niya na yung pagiging payak na pamumuhay. Kasi nung unang mga panahon, yung mga Santo Papa ay nakakapaya ng pula, tapos talagang full regalia. Pero ang Santo Papa nang bumungad sa balcony ng St. Peter's, white, very simple talaga siya. Ang mga Santo Papa ay nakatira talaga sila sa palasyo ng Vatican. Pero si Pope Francis ay ginusto niya na manirahan sa isang maliit na apartment sa likod ng Vatican. Ang tawag natin ay Santa Marta. Namatay siya na meron lang less than $100. Imagine, ang isang makapangyarihan na leader ng simbahan namatay ng, ito lang yung pera niya. 340,000 euros na sweldo kada taon ng mga Santo Papa. Hindi niya raw po ito tinanggap. Ang 344,000 euro ay talagang hindi niya tinanggap. His Holiness Pope Francis. Higit sa lahat, tumatak siya sa kanyang puso na para sa mga mahihirap. Ipinakita niya ito hindi lang sa gawa, sa kanyang pananalita, sa isinabuhay niya ito eh. Every life is sacred. Sa tabi po nitong mga napakatatayog na mga column na napakagagara, napakagrandyoso, akalain nyo ho, nagpatayo siya rito ng mga CR at paliguan para sa mga homeless dito sa Vatican. Para bang inilapit niya yung simbahan sa kanila at binigyan ng konting kalinga. At alam niyo ho ba, dun sa loob ng men's CR na yan, merong maliit na oven na nagbe-bake ng tinapay para may makain din po yung mga homeless. He really was Pinapakain. a pope who thought of the poor. Perhaps siya lang po ang Santo Papang gumawa nito. Isa siyang liberal sa napakaraming mga pagkakataon. Sa halip ay binibigyan niya ito ng isang panibagong pananaw na hindi kayo nire-reject ng simbahan, mga tunay na anak kayo ng Diyos. Very controversial at very inclusive, lalong-lalo na sa Gaza. Why are deadly weapons being sold to those who plan to inflict untold suffering on individuals and society? There's really nothing like a Filipino welcome. Ramdam na ramdam, napakainit, ang saya. Ayan ang kanyang pagbaba. Oh no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot. Ayan na, dumating na si Pope Francis. Si Pope Francis, mas napalapit sa ating mga Pilipino nung bumisita siya sa Pilipinas taong 2015. Bumisita siya sa Malacanang. Ayun, may baby! Nagpa-bless. Abay, ang swerte naman itong batang ito. Nagdaos siya ng kanyang kauna-unahang misa sa Pilipinas sa Manila Cathedral. Do you love me? Then, thank you very much. Isa sa mga mapalad na nagkaroon ng close encounter sa kanya ang pamilya ni Remy. Hindi makapaniwala na andun kami in front of us ay kasama namin si Pope. Kami ang pamilya Dizon. May mga panoong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit, ang mga pinagdaanan namin ang siyang nagturo sa amin na maging isang Kristiyanong pamilya. Ang kanyang inang si Kika may iniregalo pa para kay Pope Francis na isang skull cap. Si nanay ko yung nag-abot kay Pope. Tapos sinuot niya, medyo maluwag. Binalik niya kay nanay yung skull cap. Ang souvenir mula sa Santo Papa, nakatago ngayon sa kanilang simbahan. Memorabilia na namin siya dito sa Holy Cross Parish. Dito na namin siya pinwesto. Nakatago
Nakatanggap din daw sila ng rosaryo mula sa Santo Papa. Ang kanyang nanay Kika, yumao nito lang nakaraang buwan at ito raw ang ipinabaon nila sa kanyang libingan. Para lagi pa rin niyang kasama si Pope Francis. Sina Remy, napili raw noong makalapit kay Pope Francis dahil sa pagkupkup noon ng kanyang nanay Kika sa mga seminarista sa kanilang lugar. Isa sa mga pinatuloy nila rito, walang iba, kundi si Cardinal Luis Antonio Tagle na isa sa pinakamalapit kay Pope Francis. Time na yon, dito namin sila pinapatuloy sa kwartong to. Ito yung isa sa memorabilia namin with Cardinal Tagle. Andito siya, ito nung seminarista pa lang siya, bata pa. Pero isa sa pangunahing misyon ni Pope Francis ang makamusta at madamayan ang mga biktima ng super bagyong Yolanda sa Tacloban. Touchdown! Ito na ang Santo Papa. Kahit bumabagyo noon, ang Santo Papa hindi nagpatinag. Magdamagan, hindi umalis yung libo-libo nating mga kababayan. Sabi nila, ma'am, signal number 1 lang yan. Yung Yolanda nga, nakaya namin Nagmisa pa siya sa ilalim ng malakas na ulan. Y cuando, permítanme esta confidencia, y cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, sentí que tenía que estar aquí para estar con ustedes. Un poco tarde, me dirán, es verdad, pero estoy. Yung misa niya sa Tacloban, nakakapote siya ng yelo na yun ang suot ng mga tao. Talagang nakipagkaisa talaga siya. Di masukat ang kanilang tuwa na personal na makita ang tinaguriang People's Pope na sinadya ang kanilang lalawigan para mabigyan ng inspirasyon ang mga patuloy na bumabangon mula sa Super Typhoon Yolanda. Ang pamilya ni Mary Jane Arias na nakatira sa isang barong-barong sa tabing kalsada, mas maswerte. Sa tapat kasi ng kanyang bahay, bumaba ang Santo Papa. Yung lumapit sa amin, pakiramdam ko na lumalapit din si Lord. Nung namano kami, pinampray kami. Nalikan yung kapatid ko, yung baby, na part sa amin. Si Pope Francis kasi siya yung nagpabago sa amin at sa paniniwala sa Diyos din. Nakisalo rin sa isang pananghalian ng Santo Papa kasamang ang ilang survivor ng Yolanda at ang lindol sa Bohol. Ito yung upuan na ginamit ng Santo Papa during the lunch. Yung magagamit is na-preserve din namin. Kinawat nga selfie while we were having lunch. He taught yung mag-trust otro, despite and in spite, you should serve, you should praise the Lord. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Hindi naman napigilan na bumuhos ang emosyon nung nakausap ni Pope Francis ang mga batang kalye na sina June at Glyzel sa Encounter with the Youth na ginanap sa UST o sa University of Santo Tomas. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? El núcleo de tu pregunta casi no tiene respuesta. Solamente cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que vos viviste, podemos entender algo y responder algo. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. Si June, 23 anyos na ngayon. Mahirap na po talaga kami. Yung tatay ko, barker lang po. Gawa rin po ng yung pinagbabawal nga po na gamot. Kaya po siya nakulong. So lumayos po ako noon. Tumira po ako sa kalye for almost 1 year. Namamalimos ako, nangangalakal. Nagawa ko na rin magnakaw. Napunta ako dito sa Tuloy ng Kabataan kasi meron pong mga street educator. Hanggang nabigyan na nga ng pambihirang pagkakataon na makausap ang Santo Papa. Una ko pong naramdaman nung nayakap po si Pope Francis. Yakap ng isang ama po. Nahinanap yung yakap ng tatay ko since matagal siyang nawala. Nasa 2nd taon na siya ng kolehiyo. Gusto kong tulungan kung sino mang pwedeng makatulungan ko mga bata na naging katulad ko sa kalye. Pebrero
nitong taon nung nagsimulang bumagsak ang kalusugan ni Pope Francis. Pumunta pa siya sa St. Peter's Square para sa Easter Sunday blessing. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. At yun na nga ang huling pagkakataon na nasilayan ng publiko si Pope Francis. Araw po ng Sabado, umaga dito sa Rome. Papasok na ho kami ng Vatican. Maaga ho kami para dun sa funeral mass bago yung libing ni Pope Francis sa araw na ito. Milyon ho siguro ang debotong mag-a-attend, pati yung mga world leaders. Ano hong thoughts nyo on this day, sister? You're here to pay homage to Pope Francis, and this is a way of thanksgiving to him for he's so special. He is loved by all poor. Siyempre, mamimiss niyo po siya. Of course. I met him twice. Talaga po? Ano sabi niya sa inyo? Sabi niya, we have to disseminate and remain simple, and the church needs a simple preacher. Bago po mag 9:30 dito sa harapan ng St. Peter's Square ay nagsimula ang rosaryo prior to the funeral mass. Sa mga sandali pong ito, rush ng mga tao na naghahabol para makahanap ng pwesto para maka-attend din sa misa. Saan po kayo nang galing, ma'am? London. Galing kaming London. Wow, ang layo ng pinanggalingan nyo. Well, it's very hard moving. Pero nagsisimula pong magpalakpakan to signal siguro yung start po ng funeral mass. Kami mo sa media ay naka-cordon off dito po sa certain positions lang po sa St. Peter's Square. Kasama ko sa mga nandito sa aming pwesto ay si Julian Assange na isa sa prominente na whistleblower. Narito po siya mag-attend din ng funeral mass. Sikat po si Mr. Assange dun sa WikiLeaks. Nakulong po siya ng matagal dahil po doon at nandito po siya sa misa rin ngayon. Hindi na narinig natin, basically it's Italian, pero meron din Latin, meron din Spanish and English. Mula sa St. Peter's Square, dinala ang kanyang labi sa Papal Basilica of St. Mary Major o ang Santa Maria Maggiore Basilica dito pa rin sa Rome, sa labas ng Vatican. Ang sabi niya, kung hindi dukha ang simbahan, hindi yan ang simbahan. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Habemus Papa. Only by becoming poor ourselves, by stripping away our complacency, will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Please Pray for me.